So yun po guys, ayun magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang napamahal po kay Krishna, Pekeng, Koreana. So in this video po is another topic po yung pag-uusapan po natin. Mula po ito sa naging vlog po ni Krishna na in-upload po niya May 30 po. At sana panoorin niyo po ang vlog po na iyon kung saan nga po is umakyat nga po ulit sila sa bundok kasama ng kanyang pamilya. At pasan-pasan na naman po ni Krishna yung mabigat po na basket or bukag nga po yun sa Bisaya na naglalaman po ng mga gamit po nila. At parang nabanggit po ng kanyang kapatid na si Robert na parang nasa 25 kilos daw po iyon. So imagine guys, 25 kilos, napakabigat na po nun. Ako nga po kapag nagbubuhat po ako ng bigas na 25 kilos, patag lang yan ha, tapos may kaunting paakyat sa hagdan, ay hingal na nga po ako. So how much more pa kaya itong ginagawa nila Krishna na napakatarik po ng inakyat nila na bundok, tapos pasan-pasan po nila itong basket po na ito. So talagang napakahirap, pero sobrang nakakahanga, nakakabilib naman po ang kanilang ginagawa, especially po si Krishna kasi kababaeng tao pero kayang-kaya nga pong gawin ang bagay na ito. So ako mismo, inaamin ko hindi ko po kayang gawin ang ganyan kasi nga po konting lakad ko nga lang po is hinihingal na nga po ako. How much more pa kaya kung aakyat po ako sa bundok na may dala-dala pong napakabigat na basket. So panigurado akong hihingalin talaga ako, nanghihingalin. So kung napanood nyo po dati sa vlog po namin ni PB Team Nonoy way back 2023 po yata yon. So umakyat po kami dun sa bukid nila Nonoy. At wala po akong dala no na basket or kung anumang mabigat, pero grabe po yung hingal po nun. Talagang pawis na pawis po ako, tapos parang nauubusan na po ako ng hangin kahit na may tubig akong dala. So sobra akong bumilib kay Krishna kasi nga po grabe po yung effort na ginawa po niya or nila, at ako hindi ko talaga kaya ang ginagawa po nila, kaya sobra po akong bumilib po talaga sa ginagawa po nilang magkakapatid, especially for Krishna tsaka kay MJ na mga kababaeng tao, pero kayang-kaya nga po ang ginagawa po na ganito or gawain po na ganito. At napasalamat din po tayo kasi may katuwang naman po si Krishna sa pagbubuhat po ng mabigat na basket po na ito. So salita naman po sila ng kanyang kapatid na si Robert, na ang kanyang papa, tapos yung asawa ni Ugdot. So salitan po sila kahit papaano is kumbaga naiibsan po konti yung pagod na dinanas po ni Krishna sa pag-akyat nga po sa bundok. Pero talagang kumbaga ipinapakita lamang po ni Krishna sa atin kung gaano po kahirap ang kanilang ginagawa, especially ng kanyang mga magulang nga po sa pag-akyat sa bundok, dala-dala ang mga ganitong mga mabibigat na dala para lamang po talaga mapangalagaan or makapagtanim sa kanilang bukid or sa kanilang sakahan para magkapera, di ba? So ganun po kahirap ang kanilang dinadanas araw-araw. Ang gusto talaga ni Krishna na kumbaga mag-success po talaga sa kanyang ginagawa na pag-vlog, at ipag-pray po natin na mag-success nga po siya para nang sa ganun is hindi na po kailangan pong umakyat po ng kanyang mga magulang sa bundok, kasi pwede naman silang magbayad na lang siguro ng tao para mangalaga sa kanilang sakahan kapag may pera na talaga si Krishna. Kasi ako mismo nahihirapan po ako sa ginagawa po nila, especially po ng kanyang papa. Tapos yung kanyang mama pa is umakyat din po dun, at ang mama po niya, alam po natin na may sakit po ang kanyang mama, diba? Last time nga po is sumuka daw po ito ng dugo dahil nga po sa pag-akyat doon. Napakatarik na bundok, napakainit pa. So diba, nakakaawa po yung ginagawa po nila. Nakakaawa at the same time nakakabilib po kasi tinitiis po nila ng mga ilang taon na po ang ganitong gawain para lamang po talaga sila mabuhay sa mundong ito. Kaya ipag-pray po natin na magiligtas po always po ang kanilang paglalakbay sa pag-akyat pababa sa bundok. Ipag-pray po natin iyon always, kasi sa ngayon is yun lamang po ang may tulong po natin sa kanila, yung pagdarasal. At alam kong napakalaking bagay po ng pagdarasal po para sa kanila, and I believe doon po sila natulog sa bundok. So abangan po natin yung karugtong po ng vlog po na iyon ni Krishna, kasi may post po si MJ sa kanyang Facebook page na parang binagyo po sila doon. Actually may bagyo po talaga ngayon at talagang palaging umuulan dito sa Davao. Tapos nasa bundok pa sila, so malakas po talaga ang hangin doon. Tapos yun, abangan po natin. Nagpapasalamat po tayo kasi kahit paano safety naman po sila at nakababa po sila ng safety nga po sa patag. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Adela Calikoy, grabe sa dami kung sinusuportahan na vlogger. Kay Krishna ako napahanga, naway pagpalain ka ng puong may kapal. O naman po kasi sa lahat din po ng mga vloggers na napanood ko, si Krishna lamang po yung ganito, yung alam mo yung umaakyat sa bundok na may dala-dala na napakabigat na basket,
So hindi yun madalas nakikita po natin sa mga babae, especially sa mga babaeng vloggers. Kung aakyat man po sila ng bundok, is talagang katawan lamang po nilang kanilang dala, mga bag po nila na maliliit, magagaan, pero si Krishna napakabigat po ng dala-dala paakyat sa bundok. Marilyn Kabuntukan, Krishna, you deserve everything, you have more blessings and God bless you always. Be humble always, just don't mind those bashers. Ayan, totoo naman po yung talagang deserve po ni Krishna lahat po ng mga blessings po natatanggap po niya ngayon. Talagang sobrang deserve po niya at alam kong mas marami pa pong blessings ang darating po sa kanya. At tama po, dapat hayaan na lamang yung mga bashers po na iyan kasi nga po kahit pa paano yung mga bashers po na yan is nakakatulong rin naman po yan sa kita ni Krishna kasi kahit pa paano is nanonood pa rin naman po sila. So dapat nga po, sabi nga po nila na kapag may basher ka, pasalamatan mo kasi nga po nanonood pa din naman ito. Pero sana yung mga bashers, huwag na lamang pong mag-comment ng over the backward na po talaga na alam mong sobrang nakakasakit na po sa puso ng mga tao, especially nga po ni Krishna. Marilyn Darantina, grabe laking bundok din ako pero di ko kayang ganyang kabigat tapos ang tarik pa ng daan. Ingat kayo lagi, Day Krishna. Maliban sa napakatarik ng daan is I believe napakadulas po ng daan po na yun kasi nga po laging umuulan dito. Especially kapag hapon umuulan dito ng malakas. So possible na napakadulas po nun pero yun nga po talagang kinaya po nilang akyatin kahit may daladala po silang napakabigat po na basket. Lilith Villamor, Lord, nawa maaga mong basbasan ng blessing ang pamilya nito na makaon sa hirap ng buhay, lalo kay Krishna, habang nanonood sobra napahanga sa kabaitan mo. Ayan, amin and amin po. Ipagpray din po natin yan na nawa ay mas marami pa pong blessings ang darating kay Krishna para hindi na po sila mahihirapan sa mga ganitong gawain, especially po ang kanyang mga magulang. LC Tilde, ayan, hi Day, ang panalangin ko po para sa iyo na pagpalain pa po kayo ni Lord para makabili po kayo ng lupa sa Patag para sa sakahan, para sa parents mo, para di na sila mahirapan umakyat sa bundok, tapos yung farm ninyo sa bundok, kayo na bahala magkakapatid na matibay pa ang mga tuhod. So yun nga po ang gusto ni Krishna kasi, yung magkaroon po sila ng lupa sa Patag para doon na lamang pumanatili ang kanyang mga magulang din. Yung kanilang or sakahan sa bundok, sabi ni Krishna dati is, kung may pera na po siya, kung talagang may pera na siya na marami ba, is magbabayad na lamang daw po sila ng tao na mga ngalaga nga po doon. Sonia Aguila, grabe ang galing umakyat sa bundok ni Ganda, lakas ng resistensya niya, ingat mahusay family, God bless you all. Malakas yung resistensya, malakas yung tuhod. Grabe po, sobrang nakakahanga nga po yung ginagawa po nila, especially ni Krishna. At si Ugdot din, I believe pasan-pasan din po ni Ugdot ang kanilang pamangkin. Saklong, tawag yan? Yung nakaano dito sa leeg ba? Ano mong Tagalog niyan? Kasi sa amin yan, isungay po kasi yan. So nakakabilib po silang magkakapatid po talaga. Shirley Cueto, ayan, nakakatuwa naman Chris sa pamilya mo kasama mo sa pag-vlog mo. Huwag ka masyadong magdala ng mabigat, baka bumaba matres mo. Paalala lang, ingat kayo palagi, taga Quezon Province ako, pinanood ko vlog mo. Yun nga po yung mga madalas kong nababasa rin po mula sa mga nanay na baka bumaba daw po yung matres ni Chris na kasi nga po sa kakabuhat ng mabibigat. So sana siguro iwas-iwasan ni Chris yung pagbubuhat ng mabibigat kasi delikado rin pala yun para sa kanya, especially na babae po siya. Nora Chok, grabe wala na akong masabi talaga, iba ka talaga anak, napakaswerte ng mga magulang mo na meron silang mga anak na kagaya niyo. Oo nga po, talagang napakaswerte mo ng mga magulang po nila kasi lahat po silang magkakapatid is mga masisipag po talaga at ang pinakamasipag po talaga sa kanila is si Krishna. Kaya talagang napakaswerte po nila sa anak po nilang si Krishna. Gracia Gahupo, grabe ang ganda mo talaga Day Krishna, bagay talaga sa'yo kahit anong style mo, mapabundok, mapasyudad, lagi mo lang ingatan sarili mo. Ang ganda ng tanawin, God bless you and with your family mahusay. Totoo po yun, kahit saan po ilagay si Krishna talagang bagay na bagay po sa kanya mga ginagawa po doon, like sa bundok, pagsasaka, kayang-kaya po niya, sa bukid, sa mall magtatrabaho, kung ano-anong mga trabaho, kayang-kaya po ni Krishna. So kahit saan po siya ilagay talagang mabubuhay si Krishna kasi nga po, kaya po niyang gawin lahat ng mga bagay po. Talagang jack of all trades si Krishna. Imelda de Tyson, Inday Krishna, walang makapantay sa iyong kasipagan at napakabuting anak, kaya hindi magsisi ang lalaking makatuwang sa buhay. Sana siya na at wala lang iba, nakaka-proud ka Day, kaya dyan ka namin minahal ng sobra-sobra. Totoo po yun, talagang napakaswerte po ng lalaking mapapangasawa ni Krishna kasi nga po sa kasipagan po ni Krishna. At tinulit ko nga po, talagang jack of all trades, so kayang gawin po lahat ng mga bagay, kaya
panigurado po akong napakaswerte at hindi magsisisi po yung taong magiging kabiyak po ng kanyang puso. Emily Flores, hi Krista, mapalad talaga ang iyong mapapangasawa. Sobrang sipag mo para sa iyong pamilya at ingat ka lagi sa pagdrive kasi yung motor delikado, lalo na kung tatlo kayo tapos madulas ang daan at mabato. God bless you always. Yun po, ipag-pray po natin lagi yung pagmumotor po nila Chris na, especially na napakadulas ng daan tapos wala pang helmet. So ipag-pray po natin ang kaligtasan po nila, and hoping talaga na mag-helmet na po sila kahit na malapit lang po ang pupuntahan po nila para safety talaga. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.